dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nasa malayo, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. For this vlog, pag-uusapan natin ang dog 2026. Suswertehin ba ang mga dogs? Aalamin natin yan. Sa kabuuan ng calendar natin, makikita niyo po, isa sa mga highlight ng ating topic ay ang kabuuan ng calendar. Or kabuuan ng chart po ninyo from January to December. Nandyan po yung 4 na aspeto ng buhay na napakahalaga. Karera, hanap buhay o propesyon, wealth o pera, kayamanan, pag-ibig at relasyon at kalusugan. Blue, yellow, orange, green, respectively. Ito yung nire-represent nila. Now, if you're going to take a look into the blue, hindi ganun kasama ang simula ng taong 2026. Above 60%. Closer to 80 nga yung kulay blue. Maganda ang simula at mas aangat pa ito in February. Sa aspeto ng karera, hanap buhay o propesyon. Pero mag-ingat kayo kasi pagdating ng March, babagsak o haharap kayo ng mga problema sa iyong karera. Although makakabawi kayo paunti-unti kasi aangat ito on April, May hanggang June, ngunit babagsak naman ito on the mid of June. Aangat muli on July, dediretso hanggang August, pero babagsak muli. Ibig sabihin, babagsak muli, magkakaproblema muli kayo sa inyong karera. Aangat ng konti o masusolusyonan ng October, magkakaroon naman ng malaking problema on November. At magtatapos ang aspeto ng karera, propesyon o hanap buhay ng so far maganda on December. Sa aspeto naman ng pera o kayamanan, tingnan ang kulay dilaw o ginto na linya. Magiging average o katamtaman ang simula ng taon. Aangat ito on February. Pansinin po ninyo kung maganda ang karera, maganda ang pera. Kung hindi maganda ang karera, hindi rin maganda ang pera. Pansinin nyo, because they go along with each other. Kung you are productive, maganda ang pasok ng pera. If may problema ka sa negosyo, may problema ka sa katrabaho mo, and then definitely apektado rin yung pera mo. Kaya pag-ingatan ang karera kasi apektado yung kayamanan. Tingnan nyo na lang po ha, Marso, paghandaan ninyo ang mga babanggitin ko, Marso, kalagitnaan ng June, September, and November. Yun ang mga buwan na dapat nyong paghandaan. So far, ang napakaganda ay nasa Pebrero, Mayo and June, August, October, and December. Itong mga buwan na ito, kung saan maganda ang pasok ng pera, save your money, secure your money. Yan ang pinakamainam na pwede nyong gagawin on 2026 sa aspeto ng pera o kayamanan. Dumako naman tayo sa aspeto ng pag-ibig at relasyon. Sa aspeto ng pag-ibig, it's color orange. Babagsak ito. The trend is going down from very good, nasa 80% on January. Bahagyang babagsak on February at bagsak on March. Babawi ng konti on April hanggang May, aangat ng June ng magandang angat, pero sa kalagitnaan ng June, magkakaroon ka muli ng problema sa pag-ibig at relasyon hanggang sa July. Napakababa ang July. Ito yung worst scenario na posibleng mangyari. July ka, may malaking problema sa relasyon at pag-ibig. Although makakabawi ka on August, September, October, babagsak muli on November, slightly lang naman. Although wag kayong mag-alala dahil magtatapos ang ito or ang pag-ibig at relasyon sa 2026, magtatapos ito ng maganda. Sa kalusugan naman tayo, health is wealth. Kaya let's give focus and be sensitive on our lifestyle. Maganda ang simula sana ng January, maganda ang iyong kalusugan. Ngunit may mga konting karamdaman kang haharapin sa February. Magiging malusog ka muli on March and April. Haharap ka muli ng problema sa kalusugan pagdating ng Mayo. Aangat on June, sa kalagitnaan ng June, magkakaproblema ka, magkakasakit ka. Magiging healthy ka muli on July.
may mga konting karamdaman ng August, aangat at magiging malusog ka muli on September, pero haharap ka muli ng problema sa iyong kalusugan ng October. Babawi on November at hindi ganun kaganda ang pagtatapos ng inyong kalusugan sa 2026. Bag ng Pag-asa, nagsimula tayo sa pamamimigay ng notebook lamang. Ngayon, yung bag ng Pag-asa natin, lalagyan natin ng hygiene kit, bamboo toothbrush, and raincoat. Para sa gustong maging bahagi at maging kasali natin sa ginagawa nating charity event para sa mga bata. Nandyan po sa screen natin ang RCBC Peso account, ang BPI Peso account, at ang GCash account po natin. Simula lang tayo sa notebook ha. Notebook mo kinabukasan ko. That was the title natin. That's 2 years ago. Hanggang ngayon, nag-improve na tayo. Level up na tayo. Bag ng Pag-asa. Bag na talaga ang pinamimigay natin.